Kumusta po kayo, mga minamahal naming maalam na pagtanda? Kung naririnig niyo na ang sarili ninyo ay nagsasabi, ay normal lang yan, matanda na kasi, kaya mahirap na makatulog ng mahaba, kung iyan po ang laging bumubulong sa inyong isip, humanda po kayong magulat. Dahil sa video na ito, ibubunyag namin ang isang simpleng pagbabago na makakapagpabago ng inyong kalusugan, ang pagkuha ng isang karagdagang oras ng kalidad na tulog. Hindi po ito biro. Ayon sa mga pinakahuling pag-aaral at rekomendasyon ng mga doktor, ang isang oras na ito ay may kakayahang putulin ang inyong panganib sa maraming sakit na karaniwang sumusubok sa ating mga senior pagtuntong ng edad 70 at pataas. Napansin niyo ba na mas madalas kayong inaantok sa umaga, tila hindi kayo nakapagpahinga ng sapat, o parang hirap na kayong mag-focus sa pakikipagkwentuhan sa mga apo? Ang pagtanggap sa kaunting tulog ay maaaring nagdudulot ng mas matinding pagod, pananakit ng katawan, at paghina ng inyong resistensya. Malamang po ay hindi ito sadyang bahagi lang ng pagtanda, maaaring ang kulang at hindi magandang kalidad ng tulog ang tahimik na nagpapahina sa inyong katawan. At pasabog nga po, mga kamaalam na pagtanda, may solusyon tayo para dito. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Mga kaibigan, marami po sa ating mga senior citizen sa Pilipinas ang nag-isip na ang pagtulog ng mas kaunti o ang paggising ng maaga at mahirap makatulog ulit ay normal na bahagi ng pagtanda. Tila ba nakasanayan na nating sabihin, matanda na kasi, kaya kaunti na lang ang tulog. Ngunit ang paniniwalang ito ay isang mapanganib na maling akala na maaaring nagpapalala ng inyong kalusugan nang hindi niyo nalalaman. Sa katotohanan po, ayon sa mga eksperto sa kalusugan at mga pag-aaral na isinagawa para sa mga senior, ang pangangailangan natin sa tulog ay nananatili pa ring mataas, mga 7 hanggang 9 na oras, kahit sa ating pagtanda. Ang nagbabago lang po ay ang ating kakayahan na makakuha ng tulog na ito ng tuloy-tuloy dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng mga sakit, gamot, o pagbabago sa ating lifestyle. Ang problema po, kung hindi natin ito bibigyan ng pansin, ang kulang na tulog ay maaaring unti-unting sumira sa ating katawan. Sa video na ito, hindi lang po natin alamin kung bakit napakahalaga ang tulog sa ating pagtanda, lalo na pagtuntong ng 70 pataas. Ibubunyag din natin ang 5 mahalagang punto kung paano ninyo makukuha ang karagdagang 1 oras na iyon, ang oras na may kapangyarihang putulin ang panganib sa inyong kalusugan. Bibigyan po namin kayo ng mga simpleng tips na madaling isagawa, akma para sa ating mga Pinoy, at tutulungan kayo na makatulog ng mas mahimbing at mas mahaba. Handa na po ba kayo? Tara na't alamin! 1. Ang bagong pananaw sa pagtulog habang umuubra ang edad, hindi ito basta normal na pagbaba. Una po, pag-usapan natin ang napakalaking maling akala na kailangan ng mas kaunting tulog ang mga matatanda. Maraming beses po naming naririnig ito, at ito ay isang nakaugalian ng ideya na kailangan nating baguhin. Hindi po totoo na habang tumatanda tayo ay kailangan na nating bawasan ang oras ng tulog. Sa katunayan, ang rekomendasyon para sa mga adult, kasama na ang mga senior, ay nananatili pa ring 7 hanggang 9 na oras ng kalidad na tulog bawat gabi. Ang nangyayari po ay hindi bumababa ang pangangailangan ng ating katawan sa tulog. Sa halip, ang nagiging problema ay ang kakayahan nating matulog ng tuloy-tuloy at malalim. Habang tumatanda po tayo, nagbabago ang takbo ng ating tulog. Nagiging mas kaunti ang ating malalim na tulog at ang tulog kung saan tayo nananaginip at nakakatulong sa memorya. Dahil dito, mas madalas tayong nagigising sa gabi, mas magaan ang ating pagtulog, at mas madalas tayong nakakaramdam ng pagod kahit nakatulog naman. Isipin niyo po ang tulog bilang isang gahum o kapangyarihan na binibigyan niyo ang inyong katawan para ayusin ang sarili nito. Kung kulang po kayo sa tulog, parang binabawasan niyo ang oras para makapag-repair ang inyong puso, utak, at iba pang organo. Hindi po ito normal na bahagi ng pagtanda, ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas maraming pahinga at pag-alaga. Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ang unang hakbang po ay ang pagkilala na ang hindi ninyo mahimbing na tulog ay hindi dapat tanggapin lang.
Ito ay isang kondisyon na maaaring mapabuti. Subukan ninyong subaybayan ang inyong sleep pattern sa loob ng isang linggo. Ilang oras ba talaga kayong natutulog? Ilang beses kayong nagigising? Ang simpleng pag-alam sa inyong kasalukuyang sitwasyon ay ang simula ng pagbabago. Ang pagtanggap sa maling akala na ito ay maaaring magdulot ng patuloy na paghina ng inyong katawan. Ang pagkilala sa katotohanan ay ang susi para sa mas mahabang buhay na puno ng sigla. Ngayon, alamin naman natin ang mga sakit na kayang putulin ng sapat na tulog. 2. Ang nakakagulat na koneksyon, sakit at kulang na tulog ang pumuputol na panganib ng isang oras. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan. Paano nga ba napuputol ng isang oras ng tulog ang panganib ng sakit? Ito po ang ipasabog ng doktor na binanggit natin sa simula. Kapag po kulang kayo sa tulog, ang inyong katawan ay nasa isang estado ng labis na stress. Naglalabas ito ng mas maraming stress hormones, tulad ng cortisol, na sa katagalan ay nakakasama sa inyong kalusugan. Narito po ang ilang mga sakit na direktang konektado sa kulang na tulog at paano maaaring makatulong ang karagdagang isang oras. Sakit sa puso at alta presyon, high blood pressure. Kapag kulang po kayo sa tulog, tumataas ang inyong blood pressure. Sa loob ng mahabang panahon, ito ay nagiging alta presyon, na siyang pangunahing dahilan ng atake sa puso at stroke. Ang bawat dagdag na oras ng kalidad na tulog ay nakakatulong sa inyong puso na makapagpahinga at makapag-regulate ng blood pressure. Pinoprotektahan nito ang inyong cardiovascular system. Diabetes, type 2, ang kulang na tulog ay nakakaapekto sa paraan ng pagproseso ng inyong katawan ng asukal. Nagiging insulin resistant ang inyong mga cells, ibig sabihin, parang hindi na gaanong nakikinig ang inyong katawan sa insulin sa pagbaba ng asukal sa dugo. Ito ang nagiging sanhi ng type 2 diabetes. Ang sapat na tulog ay nakakatulong sa inyong katawan na maging mas sensitibo sa insulin na nagpapababa ng inyong panganib sa diabetes. Ang isang oras na ito ay maaaring ang boundary sa pagitan ng pagiging pre-diabetic at healthy. Mahinang immune system, ang tulog po ang panahon kung saan lumilikha ang inyong katawan ng mga sangkap na panlaban sa impeksyon at pamamaga, parang mga sundalo ng inyong katawan. Kapag kulang kayo sa tulog, mas kaunti ang nagagawa ninyong mga sangkap na ito, kaya mas madali kayong magkasakit tulad ng trangkaso, sipon, at iba pang impeksyon. Ang pagdaragdag ng isang oras ng tulog ay nagpapalakas ng inyong depensa, na nagbibigay sa inyo ng mas mahusay na proteksyon laban sa mga sakit. Problema sa utak at memorya, ang tulog ay kritikal para sa pagtanda ng mga natutunan at paglilinis ng mga toxins sa utak. Kapag kulang kayo sa tulog, nagiging malabo ang isip, hirap mag-focus, at nagiging mahina ang memorya. Sa mga senior, ang kronikong kakulangan sa tulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng paghina ng pag-isip, kabilang ang Alzheimer's disease at dementia. Ang karagdagang isang oras ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa inyong utak na linisin at ayusin ang sarili na nagpapanatili ng inyong pag-isip na matalas at protektado. Pagtaas ng timbang, weight gain, at obesity, ang kakulangan sa tulog ay nakakaapekto sa mga kemikal sa katawan na kumokontrol sa gana sa pagkain, ang pampabusog at pampagutom na kemikal. Kapag kulang ka sa tulog, nagbabago ang balance nila, kaya mas nagugutom ka at mas nagkikrave ng mga pagkaing mataas sa asukal at taba. Nagreresulta ito sa pagtaas ng timbang na nagpapataas din ng panganib sa iba pang sakit tulad ng sakit sa puso at diabetes. Kaya, sa bawat oras na idagdag niyo sa inyong tulog, hindi lang kayo nakakatulog ng mas mahaba, kayo po ay gumagawa ng isang mahalagang hakbang upang putulin ang siklo ng sakit at magkaroon ng mas mahaba, mas malusog, at mas masiglang buhay. Ito po ang tunay na pasabog, ang simple ngunit makapangyarihang bisa ng tulog. Pero paano nga ba natin ito makukuha sa araw-araw? Yan po ang susunod nating alamin. 3. Ang mahalagang isang oras, paano ito abutin sa araw-araw para sa mga senior sa Pinas? Ngayon, alam na natin kung bakit napakahalaga ng isang oras na yon. Ang tanong, paano natin ito makukuha, lalo na kung mahirap na talagang matulog ng mahaba? Hindi po ibig sabihin nito na kailangan niyong makatulog ng diretsyo sa isang bagsakan. Maaaring ito ay unti-unti o sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng inyong tulog. Heto po ang mga praktikal na hakbang na akma para sa ating mga Pinoy. Pagsunod sa regular na oras ng pagtulog kahit weekend. Ang inyong katawan po ay may natural na orasan ng pagtulog at paggising.
Kung palagi kayong nasa parehong oras ng pagtulog at paggising, kahit po weekend, masasanay ang inyong katawan. Kahit nahihirapan kayong matulog sa simula, sundin ang oras na ito. Praktikal na payo, magtakda po ng oras kung kailan kayo gustong matulog at gumising. Halimbawa, matulog ng 9 oras at gumising ng 5 oras diyan, sundin ito araw-araw. Sa simula, maaaring maging mahirap, ngunit unti-unti, magiging mas madali. Ang consistency po ang susi. Benepisyo, makakatulong ito na ma-regulate ang inyong natural na sleep-wake cycle, na nagiging mas madali para sa inyong katawan na makatulog at manatiling tulog. Gumawa ng malinis at komportableng lugar na pagtulugan. Ang silid tulugan ay dapat na isang santuwaryo para sa pagtulog, madilim, tahimik, at malamig. Kahit sa Pilipinas, marami tayong paraan para gawin ito. Praktikal na payo. Dilim, gumamit ng makapal na kurtina o blackout curtains para hindi makapasok ang liwanag, lalo na kung nakaharap sa kalsada. Kung may ilaw sa labas, kahit maliit lang, takpan ito. Tahimik, kung maingay sa paligid, hal. Mga alagang hayop, apo, kapitbahay, subukan ang earplugs o white noise tulad ng tunog ng electric fan, air conditioner, o isang tahimik na radyo. Malamig, kung may aircon, itakda sa komportableng temperatura. Kung wala, gumamit ng fan, siguraduhin na sariwa ang hangin at magsuot ng manipis na pajama. Iwasan ang matutulog sa sobrang init dahil hirap makatulog sa init. Benepisyo, ang isang ideal na kapaligiran sa pagtulog ay nagpapahiwatig sa inyong utak na oras na para mag-relax at matulog na nagbibigay daan sa mas malalim at mas mahabang pagtulog. Bumuo ng ritual bago matulog. Ang paglipat mula sa pagiging gising patungo sa pagtulog ay nangangailangan ng paghahanda. Hindi pwedeng direkta galing sa panonood ng AI o paggamit ng cellphone diretsyo sa kama. Praktikal na payo, simulan ang inyong ritual 1 oras o kalahating oras bago kayo matulog. Maaaring ito ay pagbasa ng libro, huwag sa tablet, sa libro mismo. Pag-inom ng maligambam na gatas o herbal tea, subukan ang luya tea, salabat o chamomile tea. Iwasan ang kape o tsaan na may caffeine. Maligamam na paliligo, warm bath, nakakatulong sa pagpaparelax ng mga kalamnan. Magagaan na ehersisyo o stretching, hindi matindi, basta makakarelax ng katawan. Pakikinig sa banayad na musika, maaaring mga yes classics o instrumental music na nakakapagpakalma. Pagdarasal o simpleng pagmumuni-muni, nakakatulong sa pagpapahinahon ng isip. Iwasan ang mga gadgets, ang matinding liwanag mula sa cellphone, tablet, at ay nakakaapekto sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog. Benepisyo, ang ritual na ito ay nagsasabi sa inyong utak na oras na para mag-relax at maghanda para sa tulog, na nagpapabilis ng pagtulog at nagpapahaba ng oras ng pahinga. Pagbabago sa kinakain at iniinom. Ang ating kinakain at iniinom, lalo na sa gabi, ay malaki ang epekto sa kalidad ng ating tulog. Praktikal na payo. Iwasan ang caffeine at alcohol. Kahit tanghali pa, ang kape, saa, at soft drinks ay maaaring manatili sa sistema ninyo sa loob ng ilang oras. Ang alkohol naman ay nakakatulong sa pagtulog sa simula, pero nakakadisturb ng malalim na tulog sa gitna ng gabi. Subukan na hindi na uminom ng kape pagkatapos ng tanghali. Iwasan ang mabibigat na pagkain sa gabi. Ang pagtunaw ng pagkain ay nangangailangan ng maraming enerhiya na maaaring makagambala sa pagtulog. Subukan ang magagaan na hapunan. Kung kumain ng prutas, piliin ang saging na may potassium at magnesium na nakakatulong sa pagtulog. Limitahan ang pag-inom ng tubig bago matulog. Kung madalas po kayong nagigising para umihi, subukan bawasan ang pag-inom ng tubig 1 oras bago matulog. Ngunit siguraduhin na umiinom pa rin kayo ng sapat sa buong araw. Benepisyo, ang tamang pagkain at inumin ay nakakatulong sa inyong katawan na maging handa para sa pagtulog, na nagpapataas ng posibilidad na makakuha ng tuloy-tuloy at mahimbing na tulog. 4. Mga karaniwang haharapin, paano solusyonan ang mga balakid sa pagtulog ng Pinoy? Alam po namin na kahit may mga payo tayo, may mga natatanging balakid na karaniwan sa ating mga Pinoy senior. Hindi po natin ito pwedeng baliwalain. Maingay na kapaligiran, sanggol, apo, kapitbahay. Ang problema, madalas, lalo na sa mga pamilyang Pinoy, iisa lang ang tulugan o magkakasama sa bahay. Maaaring maingay ang mga apo, umiiyak na sanggol o maingay na kapitbahay. Solusyon, hindi po natin pwedeng itaboy ang mga apo, syempre. Subukan ng earplugs, mayroon pong nabibili na mura lang sa botika.
Kung hindi kayo sanay sa earplugs, subukan ang white noise mula sa electric fan. Ang continuous na tunog ng fan ay maaaring maging mask sa ibang ingay na nagbibigay ng konstansyang tunog na nakakatulong sa pagtulog. Kausapin din po ang pamilya na maging mas tahimik, lalo na sa oras ng inyong pagtulog. Stress at pag-aalala, pinansyal, pamilya, kalusugan. Ang problema, napakaraming pinag-aalala, lalo na sa edad natin. Ang pag-iisip sa mga utang, sa kinabukasan ng mga anak, o sa mga sakit ay nakakapagpahirap sa pagtulog. Solusyon, bago matulog, maglaan ng 15 tandang bawas 20 minuto para isulat ang inyong mga pinag-aalala sa isang notebook. Pagkatapos, isara ang notebook at sabihin sa sarili na haharapin nyo ang mga problemang ito sa umaga. Maaari din po kayong magsagawa ng simpleng breathing exercises, malalim na paghinga, dahan-dahang pagbuga, para pakalmahin ang inyong isip at katawan. Ang pagdarasal at pagtitiwala sa may kapal ay malaki rin po ang maitutulong para gumaan ang loob. Ang pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya tungkol sa inyong mga alalahanin ay makakatulong din para gumaan ang loob. Mga sakit at gamot, arthritis, dalas ng pag-ihi. Ang problema, ang pananakit dulot ng arthritis, ang pag-ubo, o ang madalas na pag-ihi sa gabi ay malalaking hadlang sa tulog. Ang ilang gamot ay may side effect din na hirap makatulog. Solusyon, napakahalaga na kumonsulta sa doktor para sa mga isyong ito. May mga gamot na maaaring ibigay para sa pananakit, o mga paraan para ma-manage ang madalas na pag-ihi. Huwag po ninyong tiisin. Kung may gamot kayong iniinom, tanungin ang doktor kung ang side effect nito ay nakakaapekto sa tulog at kung may alternatibo. Huwag po kayong mag-self-medicate. Pagsandal sa short naps sa hapon na nakakasira sa tulog sa gabi. Ang problema, maraming senior ang nasanay na matulog ng mahaba sa hapon, minsan umaabot ng 1 o 2 oras. Sa gabi, mahihirapan ng makatulog. Solusyon, kung gusto ninyong matulog sa hapon, gawing power nap lang, mga 20 hanggang 30 minuto lamang. Gawin ito ng maaga sa hapon, halimbawa, bago mag-negatibo 3 yan. Ang power nap ay nakakatulong magbigay ng panandaliang energy boost nang hindi nakakaapekto sa inyong tulog sa gabi. Kung hindi niyo na kayang matulog ng maaga, huwag na lang matulog sa hapon para mas mapagod kayo sa gabi. Ang pagharap sa mga balakid na ito ay mahalaga para tuloy-tuloy ninyong makamit ang karagdagang 1 oras ng kalidad na tulog. Alam po naming hindi madali, pero ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at sa inyong kakayahang makasama ang pamilya ng mas masigla. Ngayon, pag-usapan naman natin kung kailan mahalagang kumonsulta sa doktor. 5. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Ang mga babala sa pagtulog. Bagamat marami po tayong magagawa sa sarili natin para mapabuti ang tulog, may mga pagkakataon na kailangan na nating humingi ng tulong medikal. Huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta sa doktor kung nararanasan nyo ang mga sumusunod. Pangmatagalang hirap sa pagtulog, chronic insomnia, kung patuloy po kayong nahihirapan matulog o nagigising kayo sa gitna ng gabi at hirap na makabalik sa tulog ng 3 o higit pang beses sa isang linggo, sa loob ng 3 buwan o higit pa, kailangan nyo nang magpatingin sa doktor. Labis na pagkaantok sa umaga, excessive daytime sleepiness, kung kahit nakatulog naman kayo ng sapat sa tingin nyo, pero antok na antok pa rin kayo sa araw, hirap mag-focus, o nakakatulog kayo sa mga hindi inaasahang oras. Tulad ng habang nanonood ng AE o nakaupo, maaaring may mas malalim na problema sa pagtulog. Malakas na paghilik na may kasamang paghinto ng paghinga, sleep apnea, kung sinasabi ng inyong kasama sa bahay na malakas kayong humilik at may mga pagkakataon na humihinto ang inyong paghinga sa pagtulog, o nakakarinig sila ng tunog na parang nasasakal, ito po ay senyales ng sleep apnea. Ito ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng atake sa puso at stroke kung hindi magagamot. Hindi mapakaling binti, restless leg syndrome, kung nakakaramdam kayo ng hindi mapakaling pakiramdam sa inyong binti na nakakapagpahirap sa inyong makatulog, o kailangan nyong galawin ang inyong binti para mawala ang pakiramdam. Ito po ay maaaring restless leg syndrome. Palaging masama ang pakiramdam pagkagising, kung kahit nakatulog naman kayo, pakiramdam ninyo ay hindi kayo nakapagpahinga o laging masama ang pakiramdam ninyo sa umaga, kailangan nating alamin ang dahilan. Ang tulog po ay isang medical issue din. Ang paghingi ng tulong ay hindi senyales ng kahinaan, kundi senyales ng pagmamahal sa sarili at sa inyong kalusugan. May mga gamot at therapy na available na maaaring makatulong ng malaki para makatulog kayo ng mahimbing at masarap.
Mga kamaalam na pagtanda, narito po ang mahahalagang aral na ating napag-usapan ngayon. Una, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan nyo na ng mas kaunting tulog. Ang ating katawan ay nangangailangan pa rin ng 7 hanggang 9 na oras ng kalidad na tulog. Ang nagbabago lang ay ang kakayahan nating makatulog ng mahimbing, at ito ay kayang baguhin. Ikalawa, ang pagkuha ng karagdagang 1 oras ng kalidad na tulog ay isang napakabisang paraan upang putulin ang inyong panganib sa maraming sakit tulad ng sakit sa puso, alta presyon, diabetes, huminang immune system, at paghina ng memorya. Ang tulog ay isang gamot na libre at natural, isang tunay na pasabog na payo mula sa mga doktor. Ikatlo, may mga praktikal na hakbang kayong pwedeng gawin para makamit ang 1 oras na iyon. Sundin ang regular na oras ng pagtulog, gawing madilim, tahimik, at malamig ang inyong silid, magkaroon ng ritual bago matulog, at iwasan ang mga pagkain at inumin na nakakasira sa tulog. Ika-4, may mga solusyon din para sa mga karaniwang balakid sa pagtulog ng mga Pinoy, tulad ng ingay, stress, at maling pagtulog sa hapon. At ika-5, huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta sa doktor kung ang inyong problema sa tulog ay nagiging matindi na o may kasamang mga babala. Ang inyong kalusugan ang pinakamahalaga. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share para mas marami pa po tayong matulungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na inyong mapakinabangan. Anong mga paksa po sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig mula sa inyo. Tandaan po, ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan at sa kakayahan ninyong patuloy na makasama ang inyong pamilya ng mas masigla. Manatili po kayong ligtas, malusog, at naway makakuha kayo ng mahimbing at masarap na tulog sa gabi. Hanggang sa muli mga maalam na pagtanda.